MGA Kayamanan mula Essay Salita ng Diyos. Para Essay Linggo ng Abril 27, Mayo 3, 2026. Tema, Masaya tayong maging Diyos si Jehovah. Sa isang mundong puno ng kalituhan, hakot, at kawalan ng katiyakan, kay gandang makilala si Jehovah at mapabilang sa Kanya. Ngayon, makikita natin kung bakit tayo tunay na masaya dahil dito. Simulan natin sa pagtingin sa nangyayari sa mga hindi umaasa kay Jehovah. Akibuksan ang iyong Biblia sa Isaias 57:13. Sinasabi nito, kapag humingi ka ng tulong, ililigtas ka ba ng iyong koleksyon ng mga Diyos-Diyosan? Tatanggayin silang lahat ng hangin, at tanggayin sila ng isang hininga lamang. Ano ang ibig sabihin nito? Noong sinaunang panahon, maraming tao ang nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Naniniwala sila na ang mga Diyos-Diyosan na iyon ay maaaring maprotekta sa kanila at makatulong sa kanila. Ngunit malinaw na sinasabi ni Jehovah na kapag dumating ang problema, ang mga Diyos-Diyosan na iyon ay hindi makapagliligtas ng sinuman. Wala silang silbi. Maaari silang tanggayin na parang alikabok ng hangin. At iyon mismo ang nangyari. Nang mawasak ang Jerusalem, walang ginawa ang mga huwad na Diyos na iyon upang tulungan ang mga tao. Anong aral ang matututuhan natin? Sa kasalukuyan, maaaring hindi na yumuyuko ang mga tao sa mga pisikal na idolo. Ngunit marami pa rin ang nagtitiwala sa mga bagay na hindi tunay na makakatulong sa kanila. Ang ilan ay nagtitiwala sa pera, ang iba naman sa mga pinunong tao o sa huwad na relihiyon. Ngunit kapag dumating ang malulubhang problema, ang mga bagay na ito ay hindi makapagbibigay ng tunay na proteksyon pang matagalang pag-asa. Iba talaga ito para sa atin. Hindi tayo umaasa sa mga walang kabuluhang bagay. Umaasa tayo kay Jehovah, ang tunay at buhay na Diyos. Kaya naman masaya tayo na si Jehovah ang ating Diyos. Ngayon, tingnan natin ang isa pang kalagayan ng mga walang Jehovah. Pakibasa ang Isaias 57:20. Sinasabi nito, ngunit ang mga balakyot ay parang dagat na magulo na hindi humuhupa. Ang tubig ay patuloy na nagbubuga ng damong dagat at putik. Kay makapangyarihang larawan, isipin ang dagat habang may bagyo. Ito ay laging gumagalaw, laging hindi mapalagay. Walang katahimikan, walang kapayapaan. Ang mga alon ay paulit-ulit na humahampas, ang nagbubuga ng dumi at putik. Ganito inilarawan ng Biblia ang mga taong malayo kay Jehovah. Sila ay hindi mapalagay sa loob. Maaring mukhang kalmado sila sa labas, ngunit sa loob ay may pagkabalisa, kalituhan, at kawalan ng direksyon. Nakikita natin ito sa mundo ngayon. Ang mga tao ay nahahati. May mga pagtatalo, karahasan, at patuloy na kaguluhan. Marami ang naghahanap ng kapayapaan, ngunit hindi nila ito matagpuan. Ngunit kumusta naman ang bayan ni Jehovah? Kahit na nabubuhay tayo sa isang mundo, magkakaiba tayo. Nagdatamasa tayo ng kapayapaan at pagkakaisa. Nagmula tayo sa iba't ibang pinagmulan, kultura, at wika, ngunit nagkakaisa tayo. Bakit? Dahil si Jehovah ang ating Diyos. Tinuturuan niya tayo kung paano mamuhay. Tinutulungan niya tayong magmahalan, at binibigyan niya tayo ng mahinahong puso, kahit na ang mundo sa ating paligid ay magulo. Ngayon, tingnan natin ang isa pang mahalagang punto. Pwede nating tingnan ang Isaias 57:21. Nakasaad dito, walang kapayapaan para sa masasama, sabi ng aking Diyos. Ito ay isang malinaw at matibay na pahayag. Kung wala si Jehovah, walang tunay na kapayapaan. Bakit ganoon? Dahil si Jehovah ang pinagmumulan ng kapayapaan. Kapag ang isang tao ay hindi malapit sa Diyos, hindi nila matatamasa ang tunay na panloob na katahimikan. Maaaring guluhin sila ng kanilang konsensya. Ang kanilang mga pagpili ay maaaring magdulot ng mga problema. Ang kanilang buhay ay maaaring maging walang laman o hindi matatag. Ngunit kapag mayroon tayong mabuting relasyon kay Jehovah, nagbabago ang lahat. Nakakaramdam tayo ng kapayapaan sa ating puso. Kahit na nahaharap tayo sa mga problema, hindi tayo nalulumbay. Alam nating nagmamalasakit si Jehovah sa atin. Alam nating gagabayan at tutulungan niya tayo. Ngunit may isang bagay na dapat nating tandaan. Dumarating ang kapayapaan
kapag nananatili tayong malapit kay Jehovah at sinusunod ang kanyang mga daan. Itinuturo sa atin ng Biblia na upang matamasa ang kapayapaan, dapat nating talikuran ang masama at gawin ang mabuti. Kapag sinusunod natin si Jehovah at iniibig ang kanyang mga batas, nakakaranas tayo ng malalim na pakiramdam ng katahimikan at seguridad. Kaya muli, tinatanong natin ang ating sarili, bakit tayo masaya na si Jehovah ang ating Diyos? Dahil siya ay totoo at maaasahan, hindi tulad ng mga idolo na hindi makakatulong. Dahil binibigyan niya tayo ng kapayapaan sa isang hindi mapayapang mundo. At dahil nag-aalok siya sa atin ng isang malapit na relasyon na nagdudulot ng ginhawa at pag-asa. Mahal na mga kaibigan, isang malaking pagpapala ang makilala si Jehovah. Huwag nating ipagwalang bahala iyon. At tuloy tayong magtiwala sa Kanya, sumunod sa Kanya, at lumapit sa Kanya araw-araw. Kung gagawin natin ito, at tuloy nating matatamasa ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Tunay na kapayapaan at walang hanggang kaligayahan. Tunay tayong masaya na si Jehovah ang ating Diyos.